prinito ang 2 balot ng sotanghon na nabili ko. Pwedeng gawing merienda o kaya naman ay pangtinda. Sa halagang 10 piso, marami na nga ang magagawa mo. Kahit anong flavor, pwede mong ilagay dito. Pati nga mga bata, mag-i-enjoy sa pagkain ito. Hello mga bishi! Bumili nga ako sa tindahan ng 2 balot ng vermicelli sotanghon para gawing merienda. Naghahanap din kasi ako ng pagkain kakaiba, kaya naman itong sotanghon na nabili ko ay aking ang ipiprito. Kumuha na nga din ako ng plato para dito ilagay yung gagawin ko. Balatan nga lang natin ito at alam nyo ba mga bishi na 10 piso nga lang ang halaga nito. Ang una nga natin gagawin ay ating paghiwa-hiwalayin bago gupitin. Medyo makunat at matigas kasi ito, kaya naman paghiwa-hiwalayin muna natin bago gupitin. Kung hanap ka nga ng pwedeng pang negosyo, ito na nga ang para sa'yo. Pero kung halimbawang ito ipapantinda nyo, yung malaki na ang bilhin ninyo para mas makatipid kayo. Sa halagang 10 piso, marami na agad yung magagawa ninyo. Nang matapos na nga itong paghiwa-hiwalayin, atin naman itong gupitin. Kung gusto nga ninyong mahaba, pwede nyo lang itong hatiin sa gitna. Pero dahil bata nga ang kakain ito, pinagtatlo ko nga ng gupit ito. Kapag ito nga ay hilaw pa, kung titignan nyo, parang sobrang dami niya. Parang minuyag-muyag nga ng alambre ang itsura nito. Pero kapag ito'y atin ngang niluto, uunti na ito. Napakadali nga lang ng proseso sa pagluluto nito. Magpainit nga lang tayo ng kawali at lagyan ito ng mantika. Mas maraming mantika, mas maganda kasi yung ating sotanghon kailangan nakababad talaga. Pero dahil nga medyo kinapos ako sa mantika, ay eto na lang muna. Sa pagluluto nito, dapat yung ating apoy ay sobrang hina lang dahil mabilis nga masunog itong ating sotanghon. Pagkalagay ko nga, agad-agad ito ay umalsa. Atin nga lang itong baliktarin para yung kabila ay maluto din. Huwag nyo nga pakadamihan ng paglalagay ng sotanghon dito sa ating mantika. Dahil ang sabi ko nga, ito ay umaalsa kasi kapag sobrang dami, yung ibang sotanghon ay naiiwan o kaya naman hindi naluluto. Kaya dapat ay paunti-unti lang ng paglalagay. Mas maganda talaga kung ito ay deep fry. Ulit-ulitin nga lang natin ang proseso hanggang sa matapos tayo magluto. Gumamit nga din kayo ng strainer para yung mga tirang mantika ay tumulo. Akin nga po palang ipapalala sa inyo na kapag kayo ay magpiprito, malayo dapat yung kamay ninyo sa kawali. Dahil paglagay ng sotanghon, nagatalsikan yung mantika niya mga bishi, kaya masakit talaga sa braso. Nung matapos na nga ako sa pagpiprito, kumuha naman ako ng cheese powder. Pwede din kayong gumamit ng sour cream o kaya naman ay barbecue flavor na mga powder. Kahit anong flavor nga ang gusto nyo ay pwede nyong lagay dito. Sa halagang 10 piso, ganito na nga kadami agad yung magagawa ninyo. Gamit nga pala ako ng strainer para yung powder ay hindi magbuo-buo. Pagkatapos nga natin itong mabudbura ng cheese powder, atin naman itong baliktarin. Sa mga magtatanong nga kung pwede bang sauce ang ilagay dito, hindi po ito pwede. Dahil kapag yun nga ang inilagay ninyo, maglalambot yung ating sotanghon. Puro powder lang dapat ang gagamitin natin sa paglalagay ng flavoring. Kapag okay na, atin naman itong halu-haluin ng dahan-dahan. Pwede nga din natin itong paghiwa-hiwalayin. Pero dapat dahan-dahan lang at maingat kasi baka madurog siya. O diba, napakabongga. Napakadali nga ng proseso sa pagluluto nitong ating prinitong sotanghon. Kung ang hanap mo nga ay kakaibang merienda, bakit hindi mo nga subukan itong ating ginawa? Kahit nga bata, matutuwa kapag ito ang kinain nila. Hindi mo na nga kailangang gumastos ng malaki para makakain ka ng kakaiba. Bumili ka lang ng vermicelli sa tindahan at iprito ito, ay talaga namang kakaiba na agad ang kakainin mo. Ito, tinikman ko, ay talaga namang napakasarap nito. Itong aking anak nga na si Sia ay tuwang-tuwa habang kumakain itong aking prinitong sotanghon. Enjoy nga siya dahil bukod sa kakaiba ay napakalutong naman talaga. Abay tingnan nyo, nagkalat na yung kinain niya. Habang busy nga sila sa pagkakain nito, baka naman po pwedeng maglambing sa inyo. Pakisubscribe naman po nitong YouTube channel ko. Kung nagustuhan mo nga itong aking video, pakilike and share naman ito. Huwag mo na din kalimutan na i-follow ako. Sana ay nabigyan ko kayo ng bagong idea para sa meriendang kakaiba. Sa halagang 10 piso, mayroon ka ng merienda at talaga namang mabubusog ka. O paano ba mga bishi? Hanggang dito na lang muna. Maraming salamat sa inyong patuloy na panonood. Patuloy po sana tayong pagpalain ng ating puong may kapal. Paalam!